Alam mo, parang alon ka sa dagat. Hindi ko man mahawakan, lagi kitang nararamdaman. Kapag alam mong nasa tamang tao ka, makakaranas ka ng mga bagay na masaya, mga bagay na di ko inaasahan, mga bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas sa kabila ng kalungkutan. Tila ba lahat ng iniisip ko, lahat ng tanong ay biglang nasagot nang makita ko si Akiro. At kahit wala akong maalala sa nakaraan namin, pakiramdam ko sapat na ang makasama ko siya kahit mabura man ulit ang lahat. Kaya lang, sino ba tong si Ibes? Bakit ganito siya kay Akiro? Bakit yung mga bagay na dapat ako yung gumagawa, ginagawa niya? Kaya matapos makakain, umiwas na muna ako kasi hindi na din naman ako pinapansin ni Akiro eh. Si Ibes yung kasama niya palagi at para akong hangin na hindi niya nakikita. Iyo, Gab, ano ginagawa mo dito sa labas? Bakit mag-isa ka dito? Nasaan ba si Akiro? Nasa kwarto niya po, lo. Kasama po yung si Ibes. Ganun ba, iho? Nako, pasensya ka na talaga kay Akiro. Ang tagal mo kasing nawala. 3 taon ba naman na hindi ka nagparamdam? Lo, pero wag po kayong mag-alala. Okay lang naman po ako. At saka, uuwi na po ako. Hapon na din po kasi. Gab, iho, mag-iingat ka. Opo, lo. Pakisabi na din po kay Akiro na umalis na po ako. Kaya ito, umalis na ako pero di pa talaga ako uwi. Tumambay muna ako sa plaza tapos dito na ako nagpalipas ng oras. Dito na nga din ako kumain. At dahil may palabas sa plaza, nanood na din ako. Kahit paano nalilibang ako sa ganap sa plaza. At nung matapos, ating gabi na. Buti na lang at medyo malapit lang dito sa apartment. Kaya eto, umuwi na ako. Naglalakad ako sa madilim na daan. Mag-isa lang ako pero di naman nakakatakot. Madami din naman ang naglalakad eh. Tapos maliwanag yung buwan. Pagdating ko sa may apartment ko, aba, mula sa labas ng pinto nakita ko si Akiro. Tapos nakadikit ang ulo niya sa pinto ko na parang may pinapakinggan sa loob. Nakatalikod siya kaya di niya ako nakita na paparating. Tahimik akong humakbang na parang pusa. At nang malapit na ako, kinalabit ko siya. Gulat naman eh. Anong ginagawa mo, Akiro? Wika ako. Gab, ikaw pala. Teka. Kakarating mo lang ba? Para kasing may kumalampag sa loob ng apartment mo. Talaga ba, Akiro? Baka may magnanakaw sa loob ah. Wika ako naman. Lo, pero promise Gab, may narinig ako.
Okay, teka nga. At bubuksan ko. Wika ako naman. Kaya ito, binuksan ko na. At tama naman si Akiro. May basag na baso sa sahig. Siguro nga may nakabasag. Pero wala namang magnanakaw. Kaya lang, may biglang tumakbo. Nagulat talaga ako sa tumakbo papalabas. Malaki eh. Tapos si Akiro napahawak bigla sa braso ko at halatang natakot din siya sa tumakbo papalabas. Sorry Gab, di ko sinasadya. Napangiti na lang ako. At bumitaw din naman kaagad si Akiro sa braso ko. Kaya ito, pumasok na ako sa loob. At inayos yung kalat. Ang laki naman ng daga na yun, Gab. Saan dumaan yun? Nakakatakot eh. Akala ko kakagatin yung pa ako. Matatakotin ka pala sa malaki, Akiro. Pero bakit sa daga ako? Di ka natakot? Ha? Ano sinasabi mo, Gab? Akiro, may video sa lumang telepono ko. Ano ba tayo dati? Bakit natin ginagawa yun? Wala yung Gab. Tapos na yun. Paano natapos, Akiro? Kwento mo nga. Gab, wala nga lang yun. Sige na, uwi na ako. Saan ka ba uuwi, Akiro? Sa bahay ni Lolo. Akiro, dito ka muna. Okay lang ba? At eto, naging tahimik bigla si Akiro na tila ba pinag-iisipan ng alok ko. Sige Gab, bukas na lang ako uwi ng maaga. Napangiti na lang ako. Si Akiro naman ngumiti din pero parang kulang yung ngiti niya. Di ko maunawaan eh. Parang nakakabitin. Akiro, kumain ka na ba? Baka nagugutom ka. Gusto mo lumabas tayo? Hindi na Gab. Gusto ko nang humiga. Naantok na din kasi ako eh. Okay. Sige na. Humiga ka na. Wika ako. At eto, nahiga na lang talaga si Akiro. Nasa sahig yung kama tapos nakatalikod siya. At dahil malamig, nilagyan ko siya ng kumot. At bago ako mahiga, naligo muna ako. Galing ako sa labas eh. Ang lagkit ko na talaga. Kaya nung matapos makaligo, nahiga na din ako. Magkatalikuran kami. Sa sandaling to, kinakabahan ako. Pero natatakot ako. Ewan ko ba, kinakabahan talaga ako. Hindi tuloy ako dinadalaw ng antok kaya ito habang lumilipas ang mga oras, nakapikit lang ako hanggang sa may maramdaman ako. Nagulat talaga ako kasi may biglang humawak sa titi ko. Gagi. Pero nagkunwari akong tulog. Saglit lang yung paghawak na naganap. Tapos may yumakap sa akin. Kasabay ang isang bulong. Alam kong gising ka pa Gab. Ang tigas eh. Naalala mo pa ba yung sinabi mo noon? Kasi kung di mo maalala, ikaw din, bahala ka. Nagulat talaga ako
Di ko tuloy maiwasan na sumagot at yakapin bigla si Akiro. Akiro, ano yun? Sabi mo na. Secret. Pero gusto ko na maalala mo muna. At aba, biglang bumitaw sa pagkakayakap si Akiro. Akala ko nga, tatalikod na siya eh. Pero nagkamali ako. Gagi talaga. Nagulat ako sa sunod na ginawa niya. Tanggalin ba naman yung short ko? At eto, napakapit na lang ako sa buhok niya. Kasi wala na akong magawa eh, kundi ang sumang-ayon sa takbo ng oras, sa gabing malamig. Ngunit init ang nangingibabaw.